Mm, Okay, so sige po, mag-start na tayo. Ah, Kuya Aris, nandyan ka ba? Dito, Brad. Sige, start tayo sa prayer. Okay. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos Ama, pinakamapangyarihan sa lahat. Aming dakilang Diyos, soberanong Diyos, ang Alpha ang Omega, aming Redeemer, Comforter, Sovereign God. Panginoon, lahat ng papuri, pasasalamat, kaluwalhatian ay sumayin niyo lamang po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Kami po ay nakapagtipon muli ng aming mga kasamahan sa kanan, Panginoon, na makapag-share ng kanilang mga kaalaman tungkol sa Kristyanismo at epekto nito sa ating mga buhay pang-araw-araw sa mga bansa, Panginoon. Ito ay isang napakalaking impluensya sa improvement na lahat ng bagay dito sa mundo ay ibabaw, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong gabay spiritual, mga biyayang material, Panginoon, ganun din, Panginoon, sa good health, sa strength, sa knowledge, sa wisdom, sa joy, sa comfort na nagmumula sa inyong mga salita na tunay at buhay, Panginoon. Salamat din po sa mga trials and afflictions, Panginoon, na lalo ho po kaming hinahasan nito upang harapin mga problema araw-araw. Kami, Panginoon, ay nagpapakababang lubos na yung papatawad niyo po kami sa aming mga kakulangan, kasalanan po sa inyo, Panginoon. Dinadalangin namin, Ama, naway niyo pong maging kalooban ang pamamagitan niyo po sa gabing ito, sa aming mga talakayan, na kayo lamang po ang mataas at hindi po ang aming mga sarili, hindi po ang aming mga laman, Panginoon. Gamitin niyo po kami palagi ng naaayon sa inyong kalooban, sa inyong mga salita. At naway maging kagamit-gamit lalo po kami sa Great Commission na pag-alaga po ang gospel sa lahat ng sulok ng mundo. Ito po ang aming dalangin, buong pasasalamat sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, amen. Thank you, Kuya Aris, sa prayer. Mag-start na tayo. So, simple lang naman ang program natin. Prayer, tas yung lecture, tas Q&A, tapos closing. Tas yun na. So, ah, share ko lang yung screen ko. Wait. Mhm. Share natin yung screen. Okay, nakikita nyo ba yung yung presentation? Okay, sige. So yan, ang topic natin ngayong Reformation Day is yung social impact ng Protestantism or yung Protestant Reformation sa Pilipinas. So kilala nyo tong mga nasa gilid. Ayan, si Rizal, si
Luther. Si Rizal, hindi natin sure kung Protestant siya, pero since si Rizal ay nakapunta sa Europe, nakita niya yung Reformation sa Europa. Kumbaga, nakamit siya ng mga Protestante. May kaibigan nga siyang Protestant, pastor. Hindi ko sure kung pastor, basta ang best friend niya, Protestante. Nalimutan ko yung pangalan. Pero kung kilala nyo, pwede nyo i-share dito. Kaya, no wonder sa mga sulat niya, nababanggit niya ang Protestantism. So, si Ibarra, si Don Rafael Ibarra ay Protestante or may access sa libro na Protestante na pinagbabawal nung panahon nila sa Pilipinas. So, ano pa lang, dalawang tao pa lang yung pinag-uusapan natin. Ito, kilala nyo to, si Luther. Dalawang tao pa lang, alam na natin na may epekto ang Reformation sa Pinas. Si Jose Rizal, hindi natin sure na naging Protestant, pero naapektuhan siya ng Protestantismo. Actually, kung hindi niya nakilala siguro kung walang Reformation, yung edukasyon na aabutan niya nung panahon niya, hindi gaanong, kumbaga hindi gaanong liberating kung ano yung kultura nila sa Middle Ages, baka ganun siya. Malamang hindi rin malakas ang loob ni Rizal na questionin ang turo ng simbahan kung hindi umabante yung reformasyon sa Europe. So, may epekto yung Protestantismo pati sa Pilipinas. So, simple lang yung ating lecture. Magkaroon lang tayong short history, tapos magkakaroon din tayo ng basic na background sa Protestantismo sa Pilipinas. Tapos, titignan natin yung truth tsaka yung goodness na naging epekto nito sa Pilipinas. Hindi ko na napokusan yung beauty, pero tatlo lagi kasi yan eh, yung tatlong transcendents ni Aristotle. Oh, si Kuya Aris nandyan. Aristotle. Truth, goodness, tsaka beauty. Yung beauty, wala akong gaanong knowledge sa beauty. So, when it comes sa Philippines, pwede tayong magkaroon ng other day dyan. Mag-imbita tayo ng iba na kumbaga expert sila doon o mas knowledgeable sila doon para i-present yung epekto ng Protestant Reformation sa aesthetics, aesthetics ng mga Pilipino. So, ayan lang, 5 lang. Tapos mag-Q&A tayo. Kasi nakakalungkot sa ating mga conservative, lalo na sa Pilipinas. Laging, kumbaga, pag Protestant ka, kine-question yung conservatism mo. Ba't ka Protestant? Ang tunay na conservative, mga Roman Catholic. Yun ang lagi nilang view. Yun ang lagi nilang question. So, nakita namin yung need na ituro na pwede ka maging conservative and Protestant at the same time. Na hindi mo kailangan mag-convert sa Catholic para lang masabi na conservative ka. Nakakalungkot pa, merong mga extreme na ang view nila, to be a Filipino is to be a Roman Catholic. Pag Pinoy ka, dapat Katoliko ka. Pag di ka Katoliko,
tinalikuran mo ang pagiging Pilipino. So, sa atin, pag nalaman natin to, magkakaroon tayo ng basis to answer them na pag inalis mo ang Protestantismo sa Pilipinas, iba na, iba, magiging iba ang Pilipinas. Malayo sa kung ano tayo ngayon. So, let's let's deal with this topic and simulan natin sa short history. So, ayan, short history. Balik tayo 1517. 31 October 1517, Luther nailed his 95 thesis in the chapel of Wittenberg, Germany, questioning the sale of indulgences being taught and promoted by the Roman Catholic hierarchy. For Luther, this practice has no biblical and historical support. With the invention of the printing press, his 95 theses spread like forest fire not only in Germany but throughout Europe. So, ayan, kung kung aware tayo sa world history, parte ng world history yung Reformation at ito nga, yung thesis ni Luther, kinwestiyon niya yung pagbebenta ng indulhensya sa sa medieval Europe. Nakakalungkot kasi kahit naman ang Katoliko, inaamin nila na mali to. Kaya tinigil yung ganun na garapal na ibebenta mo yung certificate na maliligtas itong relative ko from purgatory, basta mabili ko to. Maraming epekto kasi yun. Kung nabibili yung salvation ng relatives, ang pinaka makikinabang sa ganong doktrina ay yung mayayaman. Kasi sila yung may kakayahan na makabili. So, ina, kumbaga, in common understanding na lang, masasabi natin, tama na kinwestiyon to ni Luther. Kasi una sa lahat, wala nga raw sa Biblia. Pangalawa, sa kasaysayan ng Kristyanismo, ngayon lang to. Dahil ano ba nangyayari nung panahon na to? May gera, may mga crusades laban sa mga Turks. Tapos, busy rin sila sa pagpapaganda ng Sistine Chapel. Ang nakakalungkot, yung mga arsobispo na pumabor sa pagtuturo nito, ginagawa nila yon dahil binili din nila yung pwesto nila. Simony ang tawag natin. Binili nila yung pwesto nila bilang archbishop. Inappoint sila ng pope. O archbishop ka nitong lugar na to, ha. Pero bayaran mo yan. Bayaran mo ako dahil inappoint kita dyan. So, paano niya babayaran yun? Ito, turo natin, indulgence. May kamag-anak ka sa purgatorio. O sige, makakaalis siya doon. Bilhin mo lang to. Nakakalungkot. Yung mga mahihirap, kung hindi naman sila talaga nakapag-aral pa, kumbaga, trabaho lang, kain, tulog, simba. Ganun ang normal na buhay nila eh. Kung inaabuso pa sila, hindi na nila mapag-iisipan talaga. Kaya nagsimula kumbaga, yung mga dissension sa akademya. Si Luther, professor. Professor siya sa Wittenberg ng Galatians saka Romans. Ang ganda ng topic, no? Parang kung isipin natin tinakda talaga ng Diyos. O sige, aralin mo yung Galatians, Romans. Iyan ang ituro mo. Tapos, ayan na. Sinasabi rito, libre ang ano, tas ang sinasabi nitong mga indulgence preacher, kailangan ng barya kailangan ng silver coin para maligtas yung mga kamag-anakan mo sa
purgatorio. So, ayan, pinako niya yan. At sa awa ng Diyos, meron na ring printing press nung panahon niya. Kasi ang Wittenberg, hindi naman siya kayamanan talaga na ano lugar. Kung ikukumpara natin sa Pinas, rural ano siya, rural area. Parang katulad siya ng mga siguro hindi rin Laguna kasi medyo malago-lago na ang Laguna. Sabihin natin isang bayan sa Bicol. O, ganun siya. Ganun ang image ng Wittenberg. Medyo malayo sa capital pero hindi rin sobrang hirap, hindi rin sobrang yaman. Ganun ang Wittenberg. So kung may balita doon, hindi dapat, kumbaga, wala rin naman social media nung panahon, hindi dapat agad yun magbo-boom. Pero dahil may printing press, ayan, pinakalat yung thesis niya. Hindi lang sa Germany kumalat, kundi sa Europa, throughout Europe. At diyan na nagsimula. Nagsimula, questionnaire indulgence. And then, 1520, 3 taon lang, pinaano na si Luther. Tiniwalag na siya ng simbahang Katolika at dineklara bilang heretic. So dahil dineklara siyang heretic, walang choice si Luther kundi umalis. Kasi pag binasa niyo yung 95 Thesis, hindi mo makikita doon na pag-alis ang gusto ni Luther eh. Hindi mo rin makikita doon na gusto niyang ma-divide ang simbahan. Kasi may mga, ito ang trivia, sa 95 Thesis niya, 41 lang ang dineklara ng simbahang Katolika na kailangan niya i-recant. 41. So mas maraming agree sa simbahan dun sa thesis ni Luther kumpara dun sa kontra. Pero tiniwalag pa rin siya, di ba? Tiniwalag siya. So makikita natin, ayaw ng simbahan dun sa reforma ni Luther. Mm-mm. Ang recant is yung, kumbaga, sabihin mo na hindi na yun yung stand mo o kaya kinokontra mo yung sinabi mo. Binabawi mo, ayan, binabawi. Yun ang meaning ng recant. Ayan, renounce, take back. So, dahil doon, dahil tiniwalag siya, wala na. Yung mga na-convince ni Luther, sumunod sa kanya. Mas nagpatuloy na yun, na-develop yung theology ng Reformation, lalong na-renew yung theological retrieval at nagkaroon din kasi ng mga protector si Luther. Yung mga politiko nung panahon niya, prinotektahan siya, kaya di rin siya agad namatay. Hindi siya balak siyang patayin pero hindi siya namatay. Nagpatuloy yung reformasyon. At ito, maalala nyo yung Diet of Worms, doon yung humarap siya sa emperor at pinarecant sa kanya yung mga sulat niya kasi within that 3 years, hindi lang yung thesis niya ang na-publish niya, marami na rin siyang nasulat. Eh, sa pagpapatuloy nung discussion, nung report, nung thesis niya at ng iba pa na mga napag-usapan. So pinaririkant din sa kanya yung mga iba niyang nasulat. Actually, hindi na nga hearing ang nangyari dito eh. Ang tanong lang sa kanya, sa'yo ba to? Tapos tinanong din siya, at nire-recant mo ba itong mga sulat mong to?
Ah, nung panahon na yun, makikita natin yung pag-iingat talaga sa kanya. Hindi niya agad sinagot. Sinabi niya, bigyan mo ako isang araw para sagutin ko yung tanong mo. Tapos nung pagtapos ng isang araw, sinagot niya, sabi niya, maliban daw na makumbinsi siya ng scripture at ng reason na mali yung mga sinabi niya, ire ire-recant niya yon. Pero kung hindi, hindi niya ire-recant. Sabi niya, my conscience is captive to the word of God. Bakit daw? Yung mga cardinal, yung mga council, nagkokontrahan sila. Pero yung Bible, hindi. Pagtapos nun, so help me God, at tinulungan siya ng Diyos. Ngayon, nagpatuloy yung reformasyon, nabuo yung hindi lang Germany ang naging Protestant, pati iba-ibang bansa. May mga bansa na from Catholic, naging Protestant, Switzerland, Netherlands, ito United Kingdom. Tapos sa United Kingdom, dyan manggagaling yung United States of America. So papunta na tayo ng papunta sa Pilipinas. Nung nabuo yung US, nagkaroon ng ito yung Battle of Manila Bay. Nakikita nyo dyan yung flag ng Spain, tinalo ng US Navy. So, dahil talo, nagkaroon ng Treaty of Paris. O sige, binebenta namin itong mga colony namin sa inyo, US. Tapos sa US, nagbayad lang sila ng pera, na-occupy na nila ang Pilipinas. So, hindi ako magiging extensive dito sa US occupation. Magpo-focus lang ako dun sa mga Protestant efforts, American Protestant efforts na i-evangelize ang Pilipinas. So, ayan. 1898, dumating ang mga Amerikano sa Pinas. Majority ng mga sundalo ng Amerikano, mga protestante. So, yung mga chaplain nila, protestant din. Yung unang service daw sa unang protestant service sa Pilipinas ay hinost ni George Stall. At happily itong lugar na ito, hindi lang mga American soldiers daw ang nakapakinig dito, pati yung mga natives, mga Pilipino. Bagamat English yung service, nag-observe sila. Narinig daw nila kumakanta tong mga soldiers, nag-aaral ng Bible. So may mga nakinig. Tapos, panahon din nito sa New York, may mga leader ng mga Protestant denomination na nagkaroon ng committee agreement. So panahon na yan, dumating ang mga kano sa Pinas, pero kasabay nun nag-uusap yung mga denomination leaders sa New York. Oh, gawin nating Protestant, dalhin natin ang Protestantism sa Pinas. Pero dahil iba-iba denomination natin, magkaroon tayo ng lugar. Kumbaga, para hindi malito ang mga Pilipino, kanya-kanyang lugar lang tayo. So, yung mga Baptist, sa Visayas sila. Mga Presbyterian, sa Northern Luzon sila. Mga Methodist, sa sila, Middle, Gitnang Luzon. Gitnang Luzon daw ang mga Methodist. Tas ayun, kumbaga, nagkaroon sila ng hati-hati, mga jurisdiction.
Nung simula, gumagana yun, pero kaya tignan nyo yung unang church na na-establish sa Pinas, sa Manila, Methodist. Kasi yan ang usapan nila eh. Mapapansin nyo rin yan. Sa Rizal, maraming Methodist. Pag pumunta kayo ng North, may ibang grupo doon. Iba ang mas marami kasi sila yung nauna doon. Pero yun ang simula. Pero 1920s, nung nagkaroon na ng mga Pilipinong pastor, hindi na nasunod tong agreement na to. Kumbaga, kanya-kanya na. So, lumaganap na. So, sa isang bayan, maraming Protestant denomination, iba-iba sa isang lugar, ganun. Pero may dominant doon. Pero yun na nangyari at 1992, isang, kumbaga, actually, ang kumukonsider lang naman na, parang defeat sa mga Katoliko, defeat tong nangyari sa kanila na nanalo si Ramos. Nagsalita yung maraming mga Catholic pundits, mga opinion nila na may pagkukulang ang simbahang Katolika. Nung nanalo si Ramos bilang presidente ng Pilipinas. Kasi nung panahon na yun, di ba, katatapos na EDSA Revolution, si Cory. Tapos yung sunod na presidente kay Cory, protestante. So sabi niya, ano nangyayari sa atin? Bakit ganito? Sa US ang tagal bago nagkaroon ng katolikong presidente. Pero sa Pinas, kakaalis lang, kakaupo lang ni Cory, meron na agad tayong protestant na president. So, nakikita natin, nag-mature na talaga ang protestantismo sa Pilipinas. Pag inalis mo ang protestantism sa Pinas, ayan ang mawawala. Una, mawawalan tayo ng isang presidente. O, wala tayong isang presidente. 6 years, iba ang presidente natin. Pero hindi lang to, marami pa. Pero nakikita nyo, masyadong kumbaga matindi na ang impact ng Reformation sa Pinas. So, ang goal mo, hindi dapat paalisin ang mga protestante, kundi i-respect mo na, ayan, they earned their right as Filipino Protestants to be recognized as Filipino Protestant. Hindi yan hindi departure sa pagiging Pilipino, ang pagiging protestante. Kasi ayan na, inangkin na natin, republika natin kasing tanda ng pagdating ng mga protestante. Kailan ba tayo Independence Day? June 12, 1898, di ba? August, nandito na yung mga Amerikano. 1899, may mga Protestant churches na. 92, may presidente na tayo na protestante. So, hindi siya hindi wise na sabihin na to be a Filipino is to be a Roman Catholic. No, hindi na ganyan ang view. Matagal na. Panahon pa lang ng 1898. Tama. So, crucial din crucial si Ramos sa EDSA Revolution. Very crucial siya. Now, nakita natin short history, short timeline. Go na tayo sa intellectual impact ng Reformation sa Pilipinas. So, sa truth. So, pag sinabi nating truth, reality, pinupurso natin yung totoo. Kumbaga, ano yung totoo. So, pag sa transcendence, ang dinidil nito yung intellectual capacity natin. Alamin mo kung ano yung totoo. Paano?
Sa Reformation, sa Bible ang sagot, sabi ng mga Protestante. Paano ko malalaman ang totoo? Basahin mo Bible. By the Bible alone. Ayan, sola scriptura. Dahil dyan, sabi niya, yung mga laity, obligation na kailangan marunong sila magbasa. Dahil doon, kailangan ko mabasa Bible, so kailangan marunong ako magbasa. At dahil marunong ako magbasa, hindi na lang Bible yung kaya kong basahin. Kaya ko na magbasa ng sulat ng mga philosopher, kaya ko magbasa ng science book, kaya ko magbasa ng history book, kaya ko magbasa ng math. So, dati walang ganito. Ang meron lang education, yung mga monk o yung mga hierarchy ng lipunan talaga. Kasi kahit yung mga anak ng hari, ang teacher nila, mga monk. So kung di sila magpaturo sa monk, wala. Hindi sila matututo magbasa o magsulat. Now, ilan lang ang hindi marunong magbasa sa atin dito. Nagpe-present ako ng English na na presentation, lahat tayo nakakapagbasa na. Bakit? Dahil sa reformasyon. Biruin mo yan, reformation pala. May binabasa ako na literacy rate nung panahon before the Reformation, 10%. Buong mundo. 10% lang ng tao ang marunong magbasa. So sa 10 sa atin, o kunwari 10 tayo ngayon, isa lang ang marunong magbasa sa atin. So kahit i-post ko tong slide na to, walang nakakaintindi niyan. Makikinig lang kayo. Pero dahil sa Reformation, sabi ng mga reformers, paano nyo masasabi na tinuturo namin ang tama? Basahin nyo ang Bible. Tas, tas sabi ng mga tao, paano yan? Di po kami marunong magbasa. Latin po yung Bible namin. Walang problema. Sige, ta-translate namin sa German o sa language nyo. Pero mag-aral kayo magbasa. Matuto kayo magbasa. So, after ng Reformation, tumataas yung mga marunong magbasa. Germany from 10% na 40% marunong magbasa in 100 years span. Netherlands up to 89%. UK 50%. Pataas ng pataas. Yung mga hindi nag-reform, yung Spain, yung Belgium, Italy, they remain behind 14% pababa. Pero tayo na mga nag-reform, mga Protestant, na-encourage sa atin yung pagbabasa. So hindi lang Bible lang nabasa natin, kundi lahat mga gusto nating basahin, binabasa na rin natin. So nung dumating ang mga kano dito, ganun din ang sitwasyon sa Pilipinas. Hindi lahat marunong magbasa. Bilang lang din na marunong magbasa yung mga ilustrado na tinatawag. Yung mga, kumbaga, yung mga may kakayahan talaga sa buhay. So, inintroduce nila yung public education. Kaya tong UP natatagto panahon ng mga Americans, 1908. Ayan. Silliman University, Protestant na university dyan sa Dumaguete. Trinity University of Asia, ayan, Protestant din yan. Episcopal naman ito, uh, Presbyterian ang Silliman. PCU, Evangelical, generic na evangelical. Ang Central Philippine University sa Iloilo, 1905, Baptist. O, Baptist naman, punta kayo. Kasi yun ang usapan yung mga yung middle, yung Visayas, mga Baptist din. Kaya maraming Baptist sa
sa sentro, sa Bisaya. Kung may taga Iloilo dito, pwede niya sa maano yon, ma-confirm. So, Contact. nung Apollo dumating ang 15 mga, minutes. Bluetooth mode. okay, nung dumating ang mga Kano, ayan, dinala nila ang edukasyon, hindi lang sa mga higher classes ng lipunan, kundi sa lahat, sa publiko mismo. Kaya meron ding mga public schools. Nagkaroon tayo ng public school system. So, ayan, sa Pinas yan. Eh, sa global, ano ang mga universidad na tinatag ng mga protestante? Yun ding mga top tier na universities tulad ng Harvard, ayan, Puritans ang nagtayo niyan. Ang Oxford under the control ng mga Protestant sa UK. Ganon din ang Stanford. Ang Princeton University, mga Congregationalist sa US. So, ayan, yung conviction ng protestante na sola scriptura, dinala sila sa pag-aaral, dinala sila sa pagbabasa, dinala sila sa pag-discover, dinala sila sa excellence, academic excellence. So, no wonder ang Pinas may nung dumating ang mga protestante sa Pinas, ayan din ang ginawa nila. O alisin nyo protestantismo sa Pinas, o ano ang mawawala? O, mawala ang UP, mawala ang mga university, mawala ang public education. Ang dami mawawala. Maraming hindi pa rin matututo magbasa pag inalis nyo yung effect ng Protestantism. Now, the good. Ayan, sa good naman tayo, charity and service. So, kabutihan. Sabi natin, paano yan? Hindi kayo naniniwala sa good works, hindi kayo maliligtas ng good works o maja-justify ng good works. Paano kayo magiging good sa mankind, sa neighbor nyo? O, pero ipapakita natin dito, hindi porke naniniwala ka sa sola fide, sa justification by faith alone, hindi ka na magiging good sa kapwa. Ito pinakita dito when Protestants affirm justification by faith alone, they did not throw good works out. Di nila tinapon yung good works, no? May good works pa rin, pero yung good works ay bunga ng justification. Bunga siya ng pagliligtas sa'yo ng Diyos. Hindi siya yung root ng justification, kundi bunga. Kaya, nung panahon ng Reformasyon, umusbong yung mga voluntary hospitals, yung mga charity organizations. Maraming charity organizations ang nagawa dahil sa mga protestante na nakaepekto hindi lang sa buong mundo kundi sa atin, pati sa atin na mga Pilipino. Itong Red Cross, yung founder nito, Protestant. So, ito rin, Salvation Army. So, yung mga tumutulong sa bagyo, yung mga nagkakandak ng blood drive, donation blood drive, yung mga namimigay ng mga relief, tinatag ng mga Protestants, lalo na yung mga excellent na mga, kumbaga yung dominant talaga pag inisip nyo. Charity organization, una nyo maisip, Red Cross. So, ayan, kung gusto nyo ng more knowledge dito, search nyo Protestant philanthropy. Ayan, Protestant philanthropy. Marami kayong mababasa. Ang ang kagandahan kasi ng Reformation, so ang basis mo ng paggawa ng mabuti is hindi dahil may matatanggap ka, kundi dahil may natanggap ka na.
So yan ang kaibahan natin mga protestante. Oh, we will do good not to get something but because we got something. Niligtas ako ng Panginoon, therefore I will do good. Gagawa ko mabuti. Pero kung ang reason mo, kaya ka gagawa ng mabuti para may makuha ka rin, very, very questionable, di ba? So, we do good so we can help so we can help talaga. Yun talaga yung sagot. Hindi dahil I will do good para may makuha ako. Hindi. Tutulong ka kasi gusto mo tumulong. Kasi may natanggap ako, meron ako. So, makatulong ako. Binigyan ako ng Diyos, so tutulong ako, magbibigay din ako sa iba. So, yun ang kagandahan. Tignan nyo, sa Pinas, ang St. Luke's, under to ng mga Episcopal, St. Luke's Medical Center. Hindi ko lang alam, naging na siya, private talaga, no? Pangmayaman. Pero makikita natin kung world class na medical service ang kailangan mo. Nandyan ang St. Luke's, yung mga research para sa medical advancement. Napaka-helpful ng St. Luke's. Yung Iloilo Mission Hospital sa Iloilo City, ayan. Itong CCM naman is parang orphanage. Nagtutulong sila sa mga in poverty. Pwede nyong i-search yung page nila, CCM. Parang, ano ba to? Ayan, Baptist naman, Reform Baptist sa Cubao, under ng Cubao Reform Baptist Church. So, Protestant tayo, tutulong ba tayo sa kapwa? Yes, we should help others kung ano yung kaya natin maibigay. Hindi para may matanggap ka, kundi dahil may natanggap ka na. You got salvation and justification in Christ. Therefore, you have more reasons to help, more reasons for charity. So, hindi lang sa charity, kundi sa pag-deal sa evil sa lipunan, very helpful ang mga protestante sa Pilipinas. For instance, ang mga nangungunang voices sa politics when it comes sa pagkontra sa mga kasamaan sa Pilipinas, mga protestante. O sasabihin nila, oh, ang simbahang Katolika kontra sa abortion, kontra sa divorce, etc. etc. Pero yung mga politiko natin, karamihan doon mga Katoliko, sila yung mga nagfa-file ng mga bill na mga palpak. Si Lagman, Edsel Lagman, no fault divorce, Katoliko. Sino ang kumontra? Si Villanueva, si Pacquiao, si Abante, o sino yan? Mga protestante yan. Nagpa-file ng decriminalization ng abortion, mga Katolikong, kaya hindi ko maintindihan eh. Hindi ko talaga maintindihan bakit sinasabi nila pag Protestant ka, bawal ka maging Pilipinong conservative. Kasi, ayan, pastor to si pastor si Abante pero politiko rin siya. So, ibang topic na yon pero nire-recognize ko lang na itong mga vocal voices sa Pilipinas when it comes sa conservative and good legislations, mga Protestant. Si Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Manny Pacquiao, yan ay mga protestante na maasahan natin pag may mga masasamang bill sa Congress,
Number one yan sila na nagsasalita. Kung di man magsasalita, boboto. Sa sa House of Representatives, ayan, meron tayo si Eddie Villanueva at si Benny Abante. Sa district sa Manila, representative ng district sa Manila, ito si Abante. Correct. Ayan, conservative values are not just a Roman Catholic thing but is shared within Christian Orthodoxy. So, hindi siya ano talaga. Hindi natin masasabi na porke ang simbahang Katolika ang meron lagi mga encyclical, meron I'm silang afraid I couldn't social find anything teachings, about that. sila lang ang ano, conservative. Hindi. Common siya lalo na sa Christian. Kasi kahit nga yung mga hindi Christian na religious, ganun din naman sila. Meron silang moral values. Do sa atin, mas clear talaga yung ating reason for moral values. Now, when it comes sa mga politiko, ito, kilala nyo to, sino to? Ito, kilala natin si Ramos. Ito, si Jovito Salonga, ayan, Protestant din siya. Sa UCCP, pareho sila ni Ramos. UCCP, mainline Protestants. Nung panahon nila, may ibang issue. Sila rin ang mga nauunang magsalita. Nung nagkaroon ng abuses, nung martial law, nagamit tong dalawang to para magsalita o lumaban o matigil yung mga abuso. When it comes naman sa future na politician, Protestant, ito isa si Vico Soto. Ang nanay niya is si Connie Reyes, doon siya lumaki. So, sa Victory si Connie. So, yun ang upbringing sa kanya. Magsimba sa Victory. Hindi ko lang alam kung member, pero yun ang sabi niya, Christian siya. Pinapropess niya na Christian siya. So, professing Protestant. So, when it comes sa service, marami tayong mga politiko na naapektuhan ng Reformation. Kaya sa pagtulong sa kapwa, sa pag-legislate ng kabutihan, pag-punish ng evil, very helpful. Ayan, Victory Pasig pala to si Mayor Vico. Pero nag-aaral sa Ateneo. Kasi naman, ang top university sa atin, 4 lang yan eh. UP, secular na. Tapos, Ateneo, Catholic, siyempre, Jesuit. Lasal, ganun din, Catholic din yun. Tsaka yung UST, Catholic din. So, hindi natin masisi, pero konting ano lang yan, kaya mag-excel ng mga Protestant school. O kaya kung ma-reform natin ang UP, edi hindi na siya secular. Yan ang problema kasi. Hindi lang naman maraming naapektuhan ng liberalism talaga. So, ayan. So, when it comes sa truth and goodness, matindi ang naging epekto ng Protestantismo sa Pilipinas. At we cannot say na walang naitulong o i-ignore natin o palayasin natin ang Protestantismo sa Pilipinas kasi very vital yung naging nagawa nila. So, as we conclude, ayan, if you are a Filipino evangelical, you have a rich heritage. Even as a Filipino that lives in a predominantly
Catholic nation. Own your Protestantism and grow in it. So, kung protestante ka, tignan mo yan. 100 years pa lang ang Protestantism sa Pinas. Pero ang dami nang nagawa. Ang daming naitulong. Ang daming nasimulan. Pero, kaya hindi mo dapat siya ikahiya eh. Dapat maging masaya ka. Masaya ka na protestante ka. So, paano ka lalago sa pagiging protestante? Ayun, go back to the Bible. Aralin mo rin yung mga traditional na Protestant convictions. Napakaganda. Magbasa ka. Pag, pag nakapunta ka ng isang public library, yan ang una mong hanapin. Protestantism in the Philippines. Kasi dito sa US, maraming about Protestantism. Pero in US context, try ako maghanap ng Pilipinas, wala. Pero for sure, dyan sa Pinas, meron. Punta ka lang sa library nyo, search ka doon. Tapos basahin mo lang, magpasa-basa ka, matutuwa ka eh. Ito pala oh, ito pala nagawa ng Protestants. Pangalawa, yes, nag-excel tayo sa truth tsaka sa goodness, pero beauty remains a challenge to us. Medyo sablay tayo sa beauty. Hindi ko alam kung dahil sa resources o ini-ignore na lang natin. Kumbaga, wala naman ng ano eh. Walang impact. Pero meron eh. Kasi ang truth, kaya mo isuppress yan. Sasabihin mo, di yan totoo. Hindi ko alam eh. Yung goodness, sabihin mo, di mo nakikita. Di ko nakikita kumikilos ng mabuti yung mga yan. O kaya, iisipin mo, iba yung motive nila. Pero yung beauty, mahirap i-deny yan. Pag maganda, maganda talaga. Pag maganda, maganda talaga. So, kailangan natin ibalik yung usapan sa beauty. Emphasis sa beauty. O mag-work towards it. We need to work towards beauty. So, kung di ka naman protestante, kasi ang kanan, hindi naman siya officially na protestant, meron siya mga Catholic, may mga Orthodox, meron ngang atheist. So, panahon na ang view mo dapat sa protestant, kaalyado mo sa kabutihan. Hindi mo dapat siya tignan na kaaway. Yes, matindi yung naging division nung panahon ng Reformation, pero hindi na sing tindi ngayon. Hindi na tayo nagpapatayan. Wala nang gera. Meron ng religious toleration. Religious. Kumbaga, pag may mga laban sa ang Pilipinas na concern sa morality, dapat magkakampi ang Protestante at Katoliko. At kailangan mong tanggapin yan. Darating ang panahon, tatayo ako katabi ang Protestante para sabihin na mali ang abortion, para sabihin na mali ang same-sex marriage. Darating ang panahon, may magsasalitang Katoliko sa isang forum na may mga attendees na Protestante. Ganon din, may Protestante na magsasalita sa forum na may mga Katoliko. At kung yan ang ibibuild natin na virtue, na attitude, mas mag-grow yung conservative cause. Yan, Catholics and Protestant can work towards a better Philippines while not neglecting their deeply held differences. Alam nyo kung bakit sa kanan we discussed religious differences? Kasi hindi natin maiiwasan yun eh. Kahit iwasan mo buong buhay yun, darating ang point, kailangan mo pag-usapan.
Kaya ang sinasabi namin, kung Protestant ka o Catholic ka, dapat matuto ka makipag-usap. Kung hindi ka pa sanay, edi wag. Pero dapat yun ang goal mo, masanay ka na may kumukontra sa'yo na hindi ka nagagalit. Dapat ma-build mo yun. Kasi ang ganda nun. Ganda yun pag na-build mo yung character na yun. So yan ang conclusion natin. And kung meron kayong question, comments, or concerns, pwede nyo na yan gawin ngayon. Pwede na. Pwede nyo i-chat o kaya pwede nyo ring pwede nyo i-on your mic. Ayan, paniniwala ng mga ano po ang paniniwala. Okay. So ito, maganda to. Ano raw ang paniniwala ko sa female pastors sa mga Protestant churches? So, naniniwala ako sa sola scriptura. So, kung ano ang sinabi ng scripture, doon tayo. So, clear sa Bible na ang mga female pastor hindi siya authorized. Kumbaga bawal nga sinabi. Sinabi talaga na ang mga babae ay matuto in silence sa church. So kung ang culture na i-cultivate sa isang church kunwari sa kababaihan silence, malabong pastora 'yun. Malabong may maging pastora na babae o pastor na babae. So sa akin, Protestant pa rin ba yun? Yes, Protestant sila pero kailangan silang i-call towards a better form of Protestantism. Kumbaga, kailangan nilang pag-aralan, makonvince sila, ma-persuade na talikuran yung ganong conviction, i-embrace yung male pastors na magkaroon lamang ng lalaki na pastor. Kasi pag pastor, lalaki talaga. Yung victory daw napapasok ng tamang soteriology. So, isa sa kagandahan ng Protestant, wala tayong kinaklaim na ito lang yung tamang Protestant. Wala tayong ganong claim Lahat yan Protestant. Basta agree sila dun sa tenets ng Reformation. So dahil doon, pwedeng yung conviction ko ngayon mabago. Yan, semper reformanda. Yan. Keep on reforming. So, correct. So hindi rin cultural prohibition yung minention sa Timothy kasi ang basis niya bakit lalaki ang dapat is si Adam and si Eve. Hindi yun culture. Adam and Eve is a historical figure. Creation. Creational mandate pala ang pastor na lalaki. So ayun. So ako bilang Protestant, ang prayer ko sa mga church na may pastora is mawalan sila ng pastora. Magkaroon sila ng pastor lang. So yun. Oh, head of state ang mga babae. Sige. Ito, hati ang reform dito. So, ako sa Reform Baptist Conviction ako, may mga reform na nagsasabi lalaki lang. May mga reform din naman na nagsasabi na pwede ang babae kasi politics naman yan. Hindi naman yan.
Hindi naman yan church. So ako, wala pa akong clear na position dito. Inaamin ko, bumoto ako nung nakaraan sa isang babae. Babae ang binoto ko nung 2022. Pero dahil ang conviction ko noon, pwede ang babae. Ngayon, hindi pa. Hindi, kumbaga, nasa middle ground na ako ngayon. Hindi na ako yung clear na pwede ang babae o bawal ang babae. Nasa idea ko na baka pwede o baka bawal talaga. Pero hindi kasi ano ang democracy, hindi siya clear sa scripture eh. Yung concept na nakaboboto tayo, walang ganun pa. So, yung mga ayoko na maging ano tayo, yung legalist na pag bumoto ka ng babae, di ka na ano, di ka biblical o kaya nagkakasala ka. Ayoko nang ganun kasi yung democracy mismo, hindi naman siya clear sa, wala namang, kumbaga clear na sinasabi na ganito ang iboto o ganyan. Pero pwede tayo magbasa ng mga scholarship about this topic. Marami tayo makukuha. Si John si John Knox ata yun eh. Yung kinokontra niya si Queen Elizabeth kasi nga babae siya. Protestant si Queen Elizabeth. Ah. Naging ruler. Diba? Naging ruler ng UK. So, ayan, wala pa. Pero kung may iba na gusto sumagot, sige lang. Pero hindi ako magiging strict dyan na pag babae, di babae. Oh, si John Calvin supportive sa female leadership sa state. Okay. Oh, so hati eh, kahit reformers. Hati. Maraming ano eh, maraming pwedeng pagkunan yan kung depende sa framework mo eh. Kung ang framework mo is yung may common grace, tas yung gobyerno is part ng common grace, edi pwede mong i-reason talaga na kung babae yung best for the common good ng leadership, edi babae yung pipiliin kaysa yung lalaki. Ayan. Kumbaga recognition that it's not normative but sometimes God allows female to lead when men fail. Oh, wow. Galing. Galing, galing. Ganda na ito. Yan, we can research. Oh, we can research that. Sige, tanong pa. Timpla lang ako ng kape. Umaga na rito eh. Timpla lang ng kape. Okay, si Daryl Kapuli naman. Di po ba parte ng Semper Reformanda ang mga libertariologies na nagkalat ngayon? Okay. So, sige. Pag yung Semper Reformanda, hindi mo tinapos. Kunwari, keep reforming lang. Wala nakalagay. Kung according to what. Ganyan talaga mangyayari. Sige, reform ka ng reform hanggang ma-deform ka. Pero ang Semper Reformanda, secundum verbum Dei. Ayun yung sabi doon. Semper, ah, Reformata Ecclesia. Ay, hindi. Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. So, ano yun ibig sabihin nun? The Reformed Church must keep on reforming according to the Word of God.
So, merong basis yung reforming mo. Ang reforming mo is according to the Word of God. So, since may basis yung reformation mo, mali tong liberal theology kasi hindi ito according to the Word of God. According to human to eh. According to the word of man. Mga kaisipan ng tao ang liberal theology, hindi ito salita ng Diyos. So, yung Semper Reformanda ay hindi parte. Kung yung technical na meaning ng Semper Reformanda yung pag-uusapan natin, hindi yun yung reason ba't naging liberal itong mga to. Naging liberal sila dahil hindi nila sinusunod yung prinsipyo na Biblia lamang ang otoridad. Tama. So, paano natin maiwasan yun? Mahalaga yung creedal Christianity, yung mga creeds and confession ng church. Mahalaga yun. Kung di ka nagsusubscribe doon, at least dapat may knowledge ka about it para clear sa'yo kung umaalis ka na sa Reformation. Okay, now, it's important to view reforms according to the Bible, and church histories or interpretations are not made in a vacuum. Correct. So, yung mga reforma na isusulong natin dapat naaayon sa salita at sa kasaysayan ng iglesia. So, yan. Nasagot ba yon, Kuya Daryl? Okay. So, now may tanong si Joseph, sabi niya, how can we pursue beauty as Protestants? So, sa akin, sisimulan natin to sa sarili talaga eh. Ano kunwari, sa personal na buhay mo, ano yung sakto lang na pwede mong mapaganda? Kunwari, pananamit. Pananamit. May magandang pananamit eh. Meron ding sakto lang. So, doon muna. Kaya sa bahay mo. Ano doon yung pwede kong mapaganda? Ayun, confession. Creed and confession. So, balik ako sa tanong ni Joseph. Paano mo pagaganda? Kunwari yung may kwarto ka. Paano mo mapapaganda yun? Tas, you can make it look Protestant. Mag-isip ka, kailangan mo ba ng space para magdasal? Ayusin mo yun. Ayusin mo yung space mo, pagandahin mo. So, doon tayo magsisimula. At pag sinimulan mo yun, madadamay yung church, tsaka yung pamilya mo. Ganun din sa pamilya mo. Kaya ako, share ko yung habit ko pag magsisimba. Nagpo-formal talaga ako. Kasi I know it's beautiful. Formal attire is beautiful. Sabihin, ano ba yan? Hindi. Pang-asar lang nila yun, pero alam nila sa sarili nila, maganda yun. Alam nila sa sarili nila, maganda ang nakapormal. Kaya sa kasal, ano suot ng mga tao pag may kasal? Formal. Kasi alam nila maganda. At yan yung wala sa Katoliko na meron sa Protestante. Pag tinignan mo mga traditional na Protestant, they wear their best attire to church, to go to church. Yun yung pangit sa panahon ngayon, sa modern evangelicalism. Sige, kung ano suot ko pag pupunta ako sa palengke, ganun din ako pag magsisimba. O, gets ko yung walang pambili. Pero yung meron, o kaya
Hindi meron pambili. Meron talaga silang formal, di lang nila sinusuot. Ngayon ang hindi ko gets. So doon pa lang eh. Tapos yung mga ritual, marami tayong mapapaganda sa Protestant service. Kahit di mo kayang ayusin yung architecture agad-agad, pwede mong ayusin yung kultura. So sa kultura muna ayusin mo. Kunwari, yung mga upuan na parang monoblock, hindi, sa akin, hindi maganda tignan yun. Ang maganda yung view talaga, yung pahaba. Ramdam mo talaga na nasa simbahan ka. Tas ang ganda tignan. Tas yung Lord Supper, imbis na naka-ready na yung mga parang ostya, pwede nyo hati-hatiin yun. Tapos, yung isa kong inattenda na Presbyterian, PCUSA dito sa US. Pag ipopor niya yung drink, meron siyang wine glass, tas meron siyang parang pitchel na may laman na wine. Ipopor niya yun. Sasabihin, this is my blood poured into you. Ipopor niya yun. Makikita yun ng mga tao. Sasabihin, do this in remembrance of me. So, ang ganda nito ah. Di kaya natin gawin to kasi hindi naman bawal yun eh. Hindi bawal gawin yun. Pwede nga yun. Kaya nga, ang goal ng sacraments, makita mo eh. Yun ang visual kasi ang sacrament. Makita, to see. Kaya tayo may sacrament para makakita tayo. So we can see. So pwede natin gawin yun. Pag ginawa mo yun, makikita yun ng tao. Uy, dugo pala ni Kristo, nabuhos. Para sa oh. So marami tayong pwedeng gawin para mapaganda yung mga sistema natin. So sa akin yun ano ang gagawin ko to be, ano yung tanong ni Joseph? How can we pursue beauty as Protestants? So ayan, we have a historic heritage na maganda. Maganda ang kasaysayan ng ano natin, Protestantism. So ang gagawin lang natin, magbasa tayo, makinig sa kanila, tas gayahin natin yung mga tingin naman nating mabuti, tingin nating tama. So sa akin, ayun ang isa kong kumbaga promise ko yun sa sarili ko. O, sige, nagiging ugly ang mundo. Okay, I will be beauty. I will do beautiful things. Aayusin ko yung pananamit ko pag magsisimba ako. Kaya pag nagsimba ako, alam na agad ng mga tao, ayun, magsisimba yun. Sa damit mo pa lang, may testimony ka na naniniwala ka sa Diyos. So ayun, may mga question pa ba kayo? Sige, magtanong kayo o concern o objection. Feel free lang, feel free. Liberation theology, ayan. So, ayan, nakikita ko kasi itong liberation theology na to. Masyado siyang, kumbaga, in-embrace ng mainline, mainline churches, pati sa ilang grupo ng mga Catholic. So, ang gagawin dyan, kailangan talaga balik tayo sa scripture kasi ang naging bunga nito, pumangit talaga eh. Kumonti na ang attendees ng mga churches dahil dyan. Kasi hindi naman Bible lang tinuturo nila. Tinuturo nila Marxism na binalot lang nila sa Christian. So, ano ang best na gawin? Kailangan natin kailangan natin maging aware sa tinuturo ng Marxismo. Tas dapat
pakita natin na ito tinuturo ng scripture. So, tutulong tayo sa mahirap, hindi dahil naniniwala tayo sa Marxism, kundi yun ang turo ng scripture. We need to help the poor. So, yan, masyadong ano to masyadong malawak. Kaya sa akin, pag may nagsabi na naniniwala siya sa liberation theology, at tinitignan niya yung mga tao as oppressed, tapos ang solusyon dapat yung gobyerno maging komunista. Wag yan. Mali yan. Hindi yan consistent sa turo ng Biblia tsaka ng mga reformers. Okay, meron pa ba? Nasagot ko ba yun o may follow up ka doon? Correct. Okay, so may tanong si Kuya Daryl, sabi niya, magandang idea po ba kung holistic ang application natin sa Bible? Applied siya di lang sa family and church but also in our government, education, workplace, military, etc. Mas maganda po ba kung walang lugar ang secularism sa society natin? Agree, correct. So as Protestants, di ba, sabi natin ang final authority natin, scripture. So hindi lang yun sa church, kundi sa atin, sa buong pamumuhay natin. So, example, trabahador ka. Yung Bible, authority mo rin yun, pati sa trabaho mo. Hindi, hindi mo yung authority bilang attendee lang ng church. Authority mo yun sa trabaho mo, sa school mo, sa pamilya mo, pati bilang botante, authority mo ang scripture. Bilang citizen, authority mo ang scripture. Now, yan yung basic principle. Now, magkakaroon ng mga specific talaga Maraming tanong ang scripture. Ako yung ayoko lang, yung gagawin mong, kumbaga, fix na to. So, ganito yung application nito sa akin, dapat ganito application nito sa lahat. Iba-iba yung tao Magkakaiba ang tao, magkakaiba rin ang conviction. Kunwari, ang conviction mo, Baptist. So, gusto mo at tignan niya yung anak niya bilang kung paano nakikita ng Baptist yung anak niya. Iba yung conviction niya. Kumbaga, nag-grow siya na sa scripture, ito yung conviction niya. So, magiging dapat tayo, patient. Holistic ang application natin ng scripture, pero dapat patient tayo sa mga kapatid natin. Kasi kapatid naman natin sila Kapwa naman natin sila naligtas ng gospel. Gusto ko yung sinabi ng isa naming member sa kanan, sabi niya. We agree to them 98% of the time. Kunwari, ako kasi amil ako, tapos post-meal yung isa. Sabi niya, nag-agree kami sa post-meal 98% of the time. So sabi niya, mas magpo-focus kami doon sa 98% kaysa doon sa 2% na di namin pag-agreehan. Ngayon, baligtad. Sa iba, ang focus nila yung difference. O, sige, post-meal ka, amil ako, kaaway na kita buong buhay.
Yun yung hindi natin dapat tanggapin. Kasi mas marami tayong agreement eh. Mas maraming issue ng panahon ngayon na kontra sa na kailangan natin pagkampihan instead of ano bang sabi? Instead na tayo-tayo nag-aaway. Ayan, yung pre-meal daw din nakikipag. So, sa akin, mag-focus ka dun sa mga agreement mo sa kapwa mo Christian. So, kung ang conviction niya, yung leadership sa lahat ng position dapat lalaki. Oh. Tapos yung isa hindi yun ang position niya o kaya naman ang position niya hindi pa siya sure. O, dapat patient tayo doon. Hindi natin i-judge na ano ba to? Hindi pa siya, parang hindi pa kami pareho ng conviction. Tapos aawayin mo na, lagi mo na siyang kukontrahin, lagi mo siya kakausapin about that. That's I think that's the problem sa attitude, hindi siya sa prinsipyo eh. Kasi sa prinsipyo, I think agree naman lahat eh. Agree ang lahat na dapat, kung Protestant dapat ang application ng scripture, holistic. So marami yan, ang daming differences. So kung pagpupukusan mo yung diferensya, isa dun sa pagkakapareho, mahirap tayo sa tinatawag nating pag-address sa secularism sa society natin. Yun kasi totoo yan eh. Agree ang dami eh. Lahat tayong Christian, agree tayo. Masama ang secularism. Pero iba-iba ng approach. May iba na mga Christian nationalist, may iba na ang gusto lang nila, wag maging malakas tong secularism na to na dapat may ang Christian voice ay napapakinggan. Iba-iba ang position. So sa akin, focus tayo dun sa kung saan tayo agree at kung di naman tayo agree, matuto tayong makinig sa isa't isa, matuto tayong maghintay sa isa't isa kung magbabago man yung conviction nila. Hindi ko sinasabing iwasan na yung discussion. Discuss pa rin, pero kung hindi siya ready for that, let's respect yung mga ganong conviction kasi kanya-kanya tayo ng part. Kumbaga kanya-kanya tayo ng pagkatao. Kaya si Luther at Zwingli, nag-away sila, di ba? Pero agree sila sa halos lahat. Isa lang. Isa lang hindi nila napag-agreehan. Pero nag-separate pa rin sila. Yun yung makikita natin. Maraming lessons sa kasaysayan na pwede nating, oo nga no, agree naman kami nito sa ganito. Pero bakit lagi kami ang pinag-uusapan lang namin, hindi kami agree. So, o kaya nga, pag nag-uusap kami, yun lang ang lagi namin pinag-uusapan. So yun yung kailangan natin matutunan. Lalo na sa panahon ngayon ng secularism. Yung attitude, how to apply this. And let us grow in it. Kung sa conviction mo mali ito, sa kanya tama o kaya hindi pa clear, maging open tayo. Ayan, nagtaas si JG. JG, anong masasabi mo? Magsasalita ka ba, JG? Ayan, sige. Magko-comment na ako dun sa kanina yung sa presentation. Yung importansya ng influensya ng Protestantism sa sa literacy, no. Although maraming topic na tayo kanina ngayon. Pero parang naalala ko, talaga importante yun na parte ng reformation dito sa Pilipinas. Kasi uh, pagiging Protestant, tingin ko, ito yung nagtulak sa mga tao na mag-isip, di ba? Importante kasi yan eh, na yung mga tao nag-iisip at mag-analyze. Nakakaginugoyo na sila. So, in relation sa politics natin, uh, hindi, kung may mga Katoliko dito, so, sorry, pero parang yung Catholicism kasi parang
na-stuck yung mindset ng mga Catholic sa parang accepting na lang ng bagay-bagay ba. Not to ano parang ewan ko kung anong mga improvement sa Catholicism pero parang because of their yun nga, kanina nga, pinag-uusapan yung pag-improve ng Protestantism, paano improve, di ba? Ewan ko lang kung yung Catholicism nag-uusap about sa paano i-improve, paano improve yung mga pagsisimba nila or may ginagawa ba talaga sila. But then, yun nga, dahil mostly yung Protestantism nakatulong sa reforma sa US, ganun. ah well, actually, yung mga taga-US, yung mga Amerikano, taga-Europe sila. Tumakas sila doon, umalis sila doon sa Europa. Naghahanap sila ng kalayaan na ng kalayaan sa reliyon, di ba? So, nung umalis sila doon, so, doon na yung religious revolution sa Amerika. Pero yun nga, kailangan natin as mga Christian na patuloy na pag-usapan ganito. Kasi kung hindi, at ayun, i-share din sa iba, no? Kasi yung mga Pilipino, tayo, sanay tayo tanggap lang ng tanggap eh. Kasi parang ginagawa, hindi na nag-iisip yung mga tao. Bakit kaya ganun? Yun nga, yung conviction niya sinasabi. Dahil nga walang conviction, wala parang, tanggap na lang, katoliko kami mamamatay, katoliko mamumuhay, mga ganun ba? Which is, hindi mo kini-question yung mga paniniwala, yung although medyo ano tayo kay President Duterte na ay former President Duterte na parang mamamatay tao siya, di ba? Pero makikita mo may conviction siya. Parang gano'n. As Protestants, alam ko about isa sa inyo, dapat may conviction kayo. May pinaninindigan, kumbaga gano'n. Yan lang. Ang galing nun, kuya. Oo, tama. Kasi problem sa panahon natin ngayon yung tinatawag na ano eh, mindlessness. Ayan, mindlessness. Walang iniisip. O kaya ayaw mag-isip. Pero sa atin as Protestants, lagi natin tinatanong sarili natin, gagawin ko to, ano side sinasabi ng Bible dito? So doon pa lang ibang-iba na tayo. So nag-iisip na tayo, nagbabasa tayo, nagre-research tayo, nagtatanong tayo, nagko-konsulta tayo. Tas tama rin yung kay Duterte. Makikita mo sa kanya, may conviction siya. Hindi man natin alam kung tama o mali yun, yung conviction niya, pero meron siya. So yun yung tinulong talaga ng Reformation na tayong mga tao, may kakayahan tayo mag-isip. Therefore, mag-isip tayo. Pakanan all the way. Kaya dapat ang role ng mga educational institution hindi yung maglagay lang ng kung ano yung iisipin mo. Ang goal nila dapat turuan tayo mag-isip. Si Sander, sige. Kuya, rinig po ako. Rinig Hello, ka, kuya. rinig ka. Rinig, rinig. Tanong ko lang po. Um, as Protestant po, baguhan lang po, no? 11 months pa lang. And what can you say about Calvinism versus Arminianism po? Ano po yung side nyo doon? Yung parang pinapanigan nyo po. Okay, so ayan wine-welcome talaga natin yung mga ganitong tanong kasi nga bagamat divisive siya, kailangan siya eh. Sabi ko, kailangan pag-usapan kahit divisive. Ako, Calvinist ako. So, I believe na ang tao wala siyang kakayahan iligtas ang sarili niya. Pero dahil kumilos ang Diyos, kaya niyang naligtas, nagkaroon ng mga tao na maliligtas. So, dahil yung tao walang kakayahan, dead talaga siya. Kailangan ng alive, kailangan ng buhay para kumilos sa kanya. So even yung free will,
ano siya sa akin. Kumbaga, hindi siya appealing sa akin bilang Calvinist. Kasi nga patay eh. Ang description sa scripture, dead. So pag dead, wala siyang will. O kung may will man siya, nakatutok yun sa isang dako lang. Hindi yun kayang bumaligtad. So, ikaw bagong Christian ka, sige, pwede ka magbasa about it. But for me, ang goal mo talaga dapat magkaroon ka ng local church na may mga conviction. Kasi doon ka mag-grow eh, sa church, sa context ng church. So kung ang masalihan mo Calvinist, yun ang upbringing sa iyo. Kunwari, naging member ka ng church na Calvinist, ang magiging pagtuturo niyan sa iyo, Calvinist. Kung dumating sa point na kontra ka doon, tsaka ka lumipat. Pero ang mahalaga may church ka. Kasi doon ka mag-grow sa basics ng Christianity. Yung Calvinism hindi yan basic ano siya, tertiary issue na siya. Na pwede tayong maging Christian without having the same position. So yun yung dapat iwasan natin na porque Calvinist siya, hindi na siya Christian. Yun yung issue eh. Kasi may mga ganun. May mga ganun nagtuturo. Okay po. Sige kuya. Okay po. May iba rin naman na pag Arminian ka, di ka na Christian. So sa akin, appealing ang Thank you po, Calvinism not kuya. because, sige. Not because na yun yung personal, kundi yun yung nabasa ko sa scripture. As long as I read yung scripture, yun yung lumalabas. Yeah, correct. So, okay. So, may tanong pa ba na nasagot ko ba yung tanong mo? Okay. JG. Nakakatuwa yung mga comment ah. Sige, anong oras na? Alas 7 na ba dyan sa Pinas? Ano na tayo? 2 hours. Sige, siguro mga isang tanong na lang kung meron pa. Then we will close. Sige, mag-picture din tayo. Mag-picture tayo. Sige, mag-picture muna tayo habang iniintay natin kung may magtatanong. Open yung camera sa mga pwede mag-open. Walang mag-open. Okay. Sige, bibilang na ako. 1, 2, 3. Okay, thank you. Sige, may tanong pa ba o comment? Ito. Si Miguel Pontanilla. Okay. Okay. So, maganda yung tanong ni Miguel. Catholic daw siya. Ano ang plano in a country that is predominantly Catholic? Ano ang future ng collaboration between churches and the Catholic against the common foe, which is very liberal and anti-religion world? Thank you. So, ito, sasabihin ko yung personal ko. Hindi ako kontra sa Protestant and Catholic na sama-samang magdadasal laban sa mali. Hindi ako kontra dyan. Kunwari magkaroon ng prayer gathering, Protestant, Catholic. Okay lang yun. Kung yun talaga, kung gusto nila, pupunta ako doon.
mag-release ng statement, Protestant and Catholic, release ng statement against something pirmado ng both parties. Hindi ako kontra dun. Okay din yun. Mag-host ng mga forum. Hindi ako kontra dun. Okay din yun. Bumoto ng Katoliko. Kahit protestante ako. Kung conservative yung Katoliko na yun, iboboto ko yun. So, ayun ang plano. May plano tayo. Hindi dapat mawala yung plano na mag-usap tsaka manalangin. Dapat laging meron yan. Laging open dapat tayo dyan. Mag-pray and mag-talk, mag-dialogue. So, now, ano ang plano natin? I-utilize natin na Katoliko ang predominant religion sa Pinas. What I mean by utilize, gamitin natin yun to speak against evil. Dapat gamitin natin yung pagkakatoliko ng mga Pilipino para sabihin, oh, Katoliko ka, ba't ka supporter dyan? Katoliko ka. Ganon din yung mga politiko na Katoliko pero nag-yes sa mga anti-church na agenda. Dapat we hold them accountable. So now, ayan, thank you. Correct. Oh, ayan, oh. Si Joseph, di ba? Ano siya? Protestant siya. Pero ginagamit niya yung turo ng simbahan sa mga Katoliko niyang kaibigan na liberal. So, yan yung sa akin. So, if you're a Catholic, welcome ka sa kanan. Actually, marami kaming Catholic na member. Kasi ang goal naman natin, common good. Hindi naman sa Protestant good ang goal ng kanan. Hindi ng Protestant good o Catholic good. Ang goal nito, common good. Kabutihan para sa lahat. So, we can work towards that. And katunayan, nung isang bagyo, may bumagyo, di ba? Bago si Christine, may bagyo na malakas eh. Ang pinag-donate ng kanan is yung Catholic Church, Catholic Parish sa Zambales ba yun? Basta yung binagyo na lugar doon, may parish doon. Doon kami nag-donate. Bawal ba yun? Pwede yun, di ba? Bakit? Kasi kabutihan yun eh. Hindi naman sa protestante ka lang tutulong eh. Kaya sa protestante ka lang magpapatulong. Pwede ka magpatulong sa pareho. So, yun ang gusto gawin ng kanan. Ang iniiwasan natin yung mga extreme kasi hindi nawawala yung mga extreme eh. May mga extreme na ang view nila sa mga protestante, hindi mo kayang kausapin yan o maging katuwang yan sa mga kabutihang bagay. Very kumbaga ang tawag doon, impractical. Impractical masyado kasi ang tindi lang naging epekto ng protestantismo sa Pinas. Hindi mo na maalis yan. Kahit gusto mong alisin, hindi mo na maalis. Parte na yan ng kasaysayan o ng Pilipinas. Parte na siya ng Pilipinas. Kaya tama yung sinabi ni Miguel. Sabi ko, very good siya dito. Involved siya sa mga events ng simbahan. At supportive sa platform natin ng kanan. So, yeah. That's it. That's it. Yes. Actually, thankful ako sa Hudyo na si Prager tsaka si Shapiro. Tingnan mo, di yan mga Christian ha. Pero sila ang rason ba't hindi ako naging leftist sa college. Nakapanood ako ng mga videos nila.
Biruin mo, UST na ako nag-aaral pero ang lakas pa rin ng leftism doon. Bakit? Kasi yung mga faculty, ayan, ah, liberal, yung mga tropa, ewan ko ba, magkapatid kasi yan, yung immorality tsaka yung liberalism. Kapag may immoral kang inaalagaan, kunwari, hook up culture, malabo ka maging conservative. Kung marami kang babae, ba't ka magiging conservative, di ba? Sa pamumuhay mo, puro babae ka. So, suportahan niya abortion, suportahan niya same-sex marriage, hayaan mo sila. Suportahan din nila divorce. So, pero dahil kay Prager, nakatulong yun sa akin. Kahit Hudyo siya, di ba? Hindi ako nadala. So, yun yung gusto natin. Kahit hindi tayo, kunwari, kahit hindi kami Katoliko, kahit hindi kami Hudyo, hindi kami atheist, magkaroon kami ng boses, mapakinggan nyo kami, makatulong kami sa inyo. Okay, so sige, meron pa ba? Correct. Yan. So, ano ka man, Katoliko ka man o Protestante ka, dapat inaaral nyo yung mga statements of faith nyo o yung tinatawag na catechism. So ako, Baptist ako. Ang inaaral ko yung Baptist Catechism na sinulat ni Kitch, Benjamin Kitch sa UK. So lagi yun. Binabasa ko yun. Tapos kami ng girlfriend ko once a week. Nagbabasa kami one question and answer. Tas isang chapter sa scripture, tas prayer. So doon pa lang, nagsisimula na ang foundation namin para if ever makasal kami o magkaanak kami, practice na namin. Okay, may tanong pa ba? Comments? Okay, tama. Mag-dinner na tayo. Mag-dinner na tayo. Anong oras na? Okay, so sige, let's close in prayer then let's end this. Sige, let's pray. Nakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat sa reformasyon. Salamat sa biyaya mo. Salamat dahil hindi kami nararapat na magkaroon ng mga pagpapala na meron kami ngayon pero binigay mo. Binigyan mo kami ng kakayahan na magbasa, mag-aral, magsulat. Binigyan mo kami ng kakayahan na makatulong sa kapwa namin. Binigyan mo kami ng mga leader na nagtuturo ng tama. Binigyan mo kami ng mga politiko na nagsasalita laban sa mali, pumupuri sa mabuti. Dalangin namin, O Diyos, na yung mga protestante sa amin maging masaya sa bunga ng reformasyon. Hindi lang sa kanilang buhay, kundi maging sa Pilipinas na may mabuti ito naging epekto. Gayon din, Panginoon, dalangin ko yung mga hindi naman protestante. Nakilalanin kami bilang kaalyado sa kabutihan. Tulad ni
Pope John Paul at ni Ronald Reagan nung panahon ng pagbagsak ng komunismo sa Europa, Panginoon. Pinagkampi mo itong dalawang to, isang protestante at isang katoliko. Leader ng US na protestante at leader ng simbahang katolika. Panginoon, pinagkampi mo sila laban sa isang malaking kalaban, ang komunismo. Ganun din ang gawin mo sa amin na mga Pilipino na may pinipigilang makapasok sa Pilipinas. Pinipigilang magtagumpay. Ayaw namin magtagumpay, Panginoon, ang liberalismo sa Pilipinas. Kaya gamitin mo kami, gamitin mo mga Katoliko at Protestante para magsalita at kumilos patungo sa mabuti, totoo at maganda, Panginoon. Pagpalain mo yung mga natutunan namin, palakasin mo kami bilang mga anak mo. Sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Okay, so thank you ulit. Thank you. Salamat sa inyo, ha. Very na-enjoy ko to. Sige. Bye-bye. Oo, no problem. Bye-bye.